Eto, mga minamahal, posibleng makasuhan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, sila Robin Padilla, si Bongo, lahat po ng bias dito kay Vice President Sara Duterte. Pwede pong makasuhan, abay, goods. Buti naman. Oo. Kasi yung pinag-uusapan dito, pera ng taong bayan. Yung pinag-uusapan dito, yung mamamayang Pilipino, yung future ng kabataan, future ng bansang ito. Tapos yung mga ulugong na mga senador na yan, na walang ibang ginawa, kundi bumahag yung kanilang mga buntot na mga wala namang kwenta, dapat talaga sa mga yan, kinakasuhan. O ngayon, ito yung balita. Ayun o. Senador Judge na bias kay VP Sara, pwedeng makasuhan. Diba? Pwede pa lang, pero wala pang mga sinampahan. Pwede pa lang makasuhan and hoping na sana nakasuhan. Alright, panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Pwedeng makasuhan, dapat ikulong na din, no? Sa batas na may parusang katapat ang sinumang senator judge na mapapatunayang may pinapanigan. Yan ang opinyon ng isang legal expert kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbas. Maaring patawan ng 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong ang senator judges na mapatutunayang nagpapatagal ng impeachment trial. Yan ang banat ni former Law Dean Mel Santamaria sa isang Facebook post kahapon. Ang kanyang basehan, Article 207 ng Revised Penal Code. Ayon sa Revised Penal Code 207, ang sinumang huwes ang malisyosong nag-aantala sa administration of justice ay pwedeng parusahan hanggang 2 taon. Kaya nga, okay, so makinig ka. Pwede kang makasuhan ng 2 taon. Dapat tanggalan na din ng posisyon. Di ba mga minamahal? Alright, continue tayo. Kung totoo nga may mga senador na nag-aantala dito sa impeachment proceeding, maaaring pumasok sila sa loob ng provisyong ito. Ayon kay Santamaria, maaari raw itong ituring na isang pampublikong krimen. Ibig sabihin, maaaring magsampa ng kaso sa mga piskal o sa Department of Justice ang sinumang mamamayan basta mayroong personal knowledge sa motibo ng mga senator judge na naghaharang ng impeachment trial ni VP Sara. Dagdag pa ni Santamaria. Trillanes, pasok! Pasukin nyo na yan! Di ba Coco Pimentel? Pasukin nyo na yan para na makasuhan yung mga senador na humaharang. 'Di ba? Dito nga sa impeachment ng ating impeach na si VP Sara Duterte. Tahasang paglabag sa kanilang mandato bilang mga hukom ang pagiging bias ng ilang senador. Matatanda ang mismong sina Senator Judges Robin Padilla at Amy Marcos ang sumama kay VP Sara sa Malaysia noong nakaraang Independence Day. Ayon kay 1987 Constitution framer, Attorney Christian Monsod, grounds for inhibition ang ganitong klaseng mga aksyon. They have already parang prejudged the case and they are speaking or doing things in favor of the Vice President. They should hear the case first and then decide if she should be convicted or acquitted. Sa kabila nito, sinabi naman ni Atty. Santamaria na hindi praktikal at makatotohanan ang recusal ng nanumpang senator judges. Totoo namang may dahilan para inhibit nila ang sarili nila. Kaya lang ang sitwasyon sa mga ganitong bagay, sila mismo na pinapa-inhibit ang magdedesisyon noon. Kaya impractical. Pero for the record, magandang nasa record yan ng impeachment court. At para rin makita ng taong bayan kung talagang magkakaroon ng katarungan. Panawagan ni Atty. Santamaria at ilan... Okay. Alright. Rinig naman ninyo, mga minamahal. Dapat kulong din. 'Di ba? No one is above the law, mga minamahal. Sadyang yung batas talaga dito sa bansang Pilipinas, nalulusutan talaga ng mga mayayaman. 'Di ba? Bukod sa makulong, dapat mapanagot din sila. Diba? Let the investigation begun. And justice, mga minamahal, should always prevail. Dapat yung mga senador judge, hindi muna nagpapakita ng kanilang mga biases. Dahil unang-una, sila yung huwis eh. Gets ninyo dito sa impeachment ni VP Sara Duterte?
Kung kasuhan, medyo matagal yan. Alam nyo naman dito sa bansang Pilipinas, impeachment nga, dinidribble, kaso pa kaya, lalo na kung mayaman pa. Magandang balita, pero nakakalungkot, hindi natin naman agad-agad makakamit ang hustisya. And I think baka wala nga ding magkaso eh. 'Di ba? Pero at least for your knowledge, posible silang makasuhan, hoping sana na may tumindig at merong magkaso. 'Di ba kasi halata na yung ginagawa ni Robin Padilla, wala pa nga nung rally nga ng INC, wala pa nga ang article of impeachment, hindi pa nga nai-impeach, 'di ba? Hindi pa nga napagbobotohan sa lower chamber. Sabi niya, ang boto ko is not impeach. 'Di ba? Mayroon ng pahayag itong si Robin Padilla. Tama ba 'yun? Hindi mo pa nga nababasa ang article of impeachment pero may boto ka na? 'Di ba? Sana maparusahan yung mga ganong senador kasi hindi naman talaga deserve ng mamamayang Pilipino na kinukupal at niloloko tayo. 'Di ba? Please, this is the time for the senator na maipasok sila sa kulungan dahil sa kanilang mga ginagawang katarantaduhan, you know, taste their own medicine. 'Di ba? Ay, including the Senate President. Yung forthwith, naging 4 months, dinribble, ibinalik sa Kamara. Hindi ba naman tarantado? Dapat mapatawa ng parusa yan. Ikulong, kasi halata namang bias eh. Lalo na yung nagdi-delay para maparusahan dahil mga walang disiplina. Hindi na nga nire-respeto ang ating konstitusyon, binababoy pa yung mamamayang Pilipino. Tinukhang na nga yung kababayan natin, pati ba naman yung pera ng kabayan ng bayan, tutukhangin pa din? Dito lang yan ha, sa bansang Pilipinas, mga minamahal, na yung mga judge naging defendant. O, tulad ni Alan Peter Cayetano, supposedly senator judge, pero anong ginawa niya? Naghain ng motion na ibalik sa Kamara yung article of impeachment kung meron bang na-violate, na in the first place, kapag na-impeach na, shall forthwith. O yung motion ni Bato na dismissal de facto. Oo. Ngayon lang ako nakakita ng judges ng isang impeachment na naging defendant na hindi naman dapat nila ginagawa yun. Yung de facto for dismissal, ginagawa yun ng defendant pero ginagawa ni Bato. Yung motion ni Cayetano, ginagawa ng defendant, pero bakit niya ginagawa? 'Di ba? Dito mo talaga malalaman sa impeachment na to kung sino yung mga totoong senador. Hoping na maparusahan yung mga bias na yan. And kayo, dapat senador kayo ng taong bayan. Hindi senador at asu-asuhan ng mga Duterte. Nagigets ninyo mga minamahal? Palibasa kasi kung saan sila nakakapag-benefits, doon kumakambyo eh. Nakakahiya. Yung mga prosecutor natin, oh, kamustahin naman ninyo? Diba? By the way, kung meron tayong actually good news yan, bad news nga lang sa mga senador ng mga dipugal, meron din tayong good news. Ito magandang good news to, ah. O, yan, oh. See? Yan po, habang ang bayan ay napupuno ng intriga sa AI, sa mga katarantaduhan ng ating vice-presidente, itong ating Pangulo, trabaho. Basahin natin mga minamahal. Sabi dyan, Marcos succeeds in getting investment. O, yan yung resulta ng paglalamyerdang totoo ni PBBM. Yung lamyerda mga minamahal na merong kita, yung merong pera. 'Di ba? O, lalo pat kahit tingnan ninyo yung ngayon, unemployment rate, bumaba. Bakit? Kasi mas madami nang nagkaroon ng trabaho. 'Di ba? I-compare nyo sa panahon ni Kadingungan. 'Di ba? Okay, basahin natin. The administration of the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has succeeded. Iboses ko pa, has succeeded in getting much needed investment into the Philippines support, job generation, and economic growth. At alam nyo ba kung magkano? Marcos administration had 117 projects. Yung 117 projects na yan, nagkakahalaga ng 2.5 trillion in the pipeline to be undertaken under the public-private partnership framework or PPP. Furthermore,
The sound economic policy of the Marcos administration have resulted in more jobs, which is yan yung gusto natin, madaming trabaho, 'di ba? Kaya nga lang, despite na madaming trabaho tayo, nagbabayad tayo ng tax, kinukulimbat pa din ng 125 million within 11 days. 'Di ba? Si Sara Duterte, angas, no? Ang ating presidente, trabaho ng trabaho, si Sara Duterte, Gina G. Manira. Sana man lang nagtrabaho ka, kung hindi ka naman nakakatulong, wag ka na lang maging pabigat, no, VP? 'Di ba? Alright. Sabi pa dito, resulted in more jobs as created as the Philippine economy continues to grow. Yan yung gusto natin. Lumalago ang ekonomiya. Tama lang na hindi natin pinapansin si Sara. Pero mas tutukan din natin na ma-impeach si Sara para tuloy-tuloy ng paglago ng ating ekonomiya. More works, more jobs, more taxes na napupunta sa tamang area, yung mga taxes ng mamamayang Pilipino. Tamang areas, tamang projects, 'di ba? Kaya nga yung Senado, dapat buwagin na yan eh. Unicamera nga lang tayo, papasukin natin yung FDI tuloy, Foreign Direct Investment. Alam niyo mga minamahal, kung bakit natin gustong isulong yung federalism or charter change. Kasi ganito, 60-40, diba, yung FDI sa bansang Pilipinas. Imagine nyo na lang paano tayo makakakuha ng madaming investor? Buti na lang talaga si PBBM masipag. Diba, paano tayo makakahikayat ng madaming investor kung 60-40 ang bansang Pilipinas? Imagine, sa 60-40 na yan, tapos yung mga karatig bansa natin, 100 foreign direct ownership. Diba, alam nyo, open na open sila. Tapos tayo 60-40. Walang gusto na mag-i-invest sa bansang Pilipinas na kailangan mo pang humanap ng kapares mong Pilipino, 60% sa kanya, 40% lang sa'yo. Walang ganun. Walang papasok dito sa atin. Bakit walang papasok? Kasi malulugi din sila. At bakit pa sila maghanap ng kanilang co-investor kung kaya naman nilang magtayo ng sarili nila? O, ano yung economic nun? Resulta nun? Walang trabaho na may offer sa bansang Pilipinas. Magsisiksikan dito sa Maynila. May provincial rate. Diba? Bakit hindi na lang natin buksan sa mga investor itong ating bansang Pilipinas? Mamaya may magsasabi, hindi kasi baka mamaya sakupin nila tayo. Hindi naman ganun yung nangyari sa Singapore, diba? O, mas lalo silang lumago. Masyado kasing, mga minamahal, itong mga DDS na to, talaga nga namang may kulang-kulang talaga sa pag-iisip. Lagi nilang iniisip yung negativity instead na pag-isipan nila. Tingnan ninyo, ang baba ng minimum sa bansang Pilipinas. Magkano? 18,000 sweldo per month. O, magkakasya ba yun sa isang tao? Kung may pamilya kang binubuhay. O, pamasahe, renta ng bahay, tubig, kuryente, wifi. Kasi, parang sakto lang mabuhay at maging alipin ka ng mundong ito. Gusto nyo yan? Kaya dapat i-open natin yung mga mind natin na isulong yung charter change. And thanks naman dito kay PBBM, despite na meron kulang sa bansang Pilipinas, still ginagawan pa din ng paraan para more often jobs to come. 'Di ba? Anyway, thank you, President Bongbong Marcos. So, when it came to investment trade, Secretary Alfredo Pascual said the official foreign trips of the President Marcos boosted the growth of foreign investment in the country. Pascual said the latest Blanco Sentral ng Pilipinas or BSP report showed the net foreign direct investment or FDI inflows in November 2023 rebounded by 27.8%, amounting to 1 billion, bringing the 11-month net FDI inflows to $7.6 billion. So, anyway, sabi pa dito, the Philippine Statistics Authority or PSA also reported last week mga minamahal, that investment pledges pa lang naman to. Uulitin ko pledges pa lang naman to. From foreign sources surged 127.2% in the fourth quarter of 2023 to 394.45 billion. Malaking pera to, mga minamahal. And we will keep our momentum to make investment happen in the Philippines by turning investment pledges from presidential visit into reality.
So, hindi pa naman siya, uulitin ko, hindi pa naman siya secured. Pero, yung initial natin dito, kunyari sa 117, may magbaback out dyan, pero mga 80%. So, basically, matagumpay pa din ang mga foreign trip na ginawa ng ating presidente. Thank you, PBBM. And always, mga minamahal, click the subscribe and hit notification bell for more update. Click nyo subscribe para lagi kayong na-update. Tas yung notification bell, sobrang halaga niyan. Ingat mga kababayan.